Ah, na-promise ko sa inyo na i-upload ko sa inyo yung paella ni Cute. So, yan. So, papakita ko sa yung mga ingredients na kanyang prepare for my paella edition. Andali. Simple lang to ha. Andali. Hindi to authentic ha. Andali. Don't judge. No judging. So, ito yung binili namin na squid. Yung shrimp. Tahong. Etong tahong na to flavored na yan eh. Butter. Buttered garlic shrimp na. Ay ano, Yeah, mussel? sa Costco. Sa Costco. So, may flavor na yan. Ayan. Tapos, yung chorizo, Of course, bawang is bawang, sibuyas. ito ang bawang, sibuyas, tapos Tomato paste. tomato paste. Hindi yan lahat ha. Konti lang yan. Okay. Ito ay salt. Smoked paprika. Ano to? Smoked paprika. Oh, smoked paprika. Then, dito, ang special ingredient, paella azafran. Yan yung saffron actually. Yan. Saffron daw to. Pati kailangan yan sa paella. Yan, ito raw yung Pampa flavor. pampa flavor. Ano? Uy, may nakasulat na letter. Kasi galing nga kay Madam Irma. Yun. Tapos, olive oil And then, konti lang nito, pampalasa lang. ng Knorr chicken flavor. Powder. Chicken powder. Konti lang yan. And Knorr. Tapos ito, first, the jasmine rice. jasmine rice. Wash na yan. Lalagyan Okay. na lang natin ng water mamaya. Okay. Okay, so- Yan. Magigisa ka muna. Gigisa muna tayo. Ng Sibuyas. sibuyas. Gisa ng sibuyas. Bahala kayo kung ano gusto nyo unahin. Kung Bawang. bawang o sibuyas. Ako lang gusto ko inuuna yung Sibuyas. sibuyas. Kasi ayoko masunog yung bawang. Baka maglasang... Sunog. Hindi naman natin gustong masyadong mag-garlic yung lasa niya na ayoko masunog lang yung maglasang sunog na bawang. Mm. So, depende kasi sa niluluto, kung ano yung niluluto. Okay. So, naglagay na pala ako ng olive oil. Olive oil. Olive oil yung... So nga pala, total nandito na tayo habang nagluluto si Cute. Magkwentuhan rin tayo ulit sa buhay Amerika namin. Yung aming experience dito sa Amerika. So naisip ko, total gusto namin makabigay ng konting information about sa haharapin nyo dito sa buhay Amerika. Napag-usapan namin ni Mrs. is paano kami nakakuha ng bahay dito sa Amerika after 3 years of stay here. After 2 years After natin staying na mag-migrate. migrate dito sa US. So, yun, Mami. Dun sa previous vlog natin, na-mention natin na pag nandito ka na, mag-set ka ng goals. Diba? Kasi nung dumating kami dito, first year namin, nilatag na namin yung mga goals namin sa buhay. Kung ano yung... Yeah. Kasi syempre hindi na kami bata. Oo, kasi dumating kami dito, nasa late 30s na eh. Late 30s na kami. Pa 40s. So, yan ang i-discuss namin next next time. Kung Okay. maganda pa bang Migrate dito ng late. Ng going for almost 40s Yes. ka na. Middle for, age. But for today, share lang namin kung paano kami nakakuha ng bahay after 3 years of migrating. Aha. Pero yun nga, pagdating namin dito, Ano na yan, Mami? at nagbawang sibuyas Bawang na sibuyas. ako, tapos gigisa ko yung tomato paste. Tomato paste. Okay. Anuhin mo lang yung tomato paste. Isa mo lang yung tomato. Dali, napakadali lang nito. Dali pa yung tissue. Ay, ako na lang. Sige. Napakadali lang yan. Simple lang yan. So, tomato paste nga. Tapos, back to our discussion. So, yun nga, nag-set kami ng goal. Hindi, inalam namin kung Paano paano ba proseso? makakuha ng bahay dito. Dapat talaga alamin nyo ano proseso ng paghahanap ng Kasi nung pag-ano kaya ng na- bahay dito. Actually, hindi naman yun yung agad namin na... Isa lang sa mga goal. Oo, hindi naman yun yung agad. Hindi namin talaga yun ginugol agad kasi alam namin na Mahirap. hindi naman ganun kadali. No. Mm. Pero nung nalaman namin kung magkano yung
renta ng apartment dito. Kasi ang nangyayari kasi is, nung panahon na yun, ang apartment rental fee is close lang sa owning a house. Oo. So parang kami, naisip namin, ang hassle lang naman kasi sa pag kasi depende nga, like sinabi ko sa previous video ko, depende sa tao yun kung anong gusto mo. Kasi kami, kung may ups and down rin naman bigas na raw. May ups and down naman din eh. Pag nag-apartment ka, kung gusto mo mag-party or magluto ng hindi ka pwede limited kasi kailangan mo respetuhin yung kapitbahay mo sa baba. Maraming limitations. Maraming limitations. At the same time, mahal din. Mahal din. Mahal din yung apartment para ka rin nagbabayad ng mortgage. Monthly. At the same time, nagbabayad ka monthly ng, sabihin mo lang, 1,500. 1,500 every month. Yung bahay, hindi na pupunta sa iyo. Parang yung investment mo, wala eh. Unlike kung nagkaroon ka ng sariling bahay mo, nagbabayad ka ng monthly mo, alam mo na in the future, kung gusto mo nang ibenta, may return of investment ka na. Yun lang naman yung amin. Pero syempre, mas mabigat pa rin ang bahay dahil... Syempre, sagot mo yung maintenance, utilities. Mapag-aaralan din yan. Pag-aaralan mo lang. Huwag mong pipilitin kung hindi mo kaya. Sa case namin, nung bago kami kumuha ng bahay, hindi kami nagmadali. Hindi kami Actually, nagmadali. yung iba sinasabi nila nagmamadali din. Na-discourage. Maraming may nagdi-discourage. Sasabi nila, bago lang kami sa Amerika. Kami nga, ganyan. Sasabihin nila, 10 taon na kami sa US, di pa kami naghahanap ng bahay. Kasi dapat hindi minamadali yung bagay na yan. Hindi, ganyan. Pero sige, go ahead. Depende sa tao na rin na kasi yun eh. Kumbaga sa kung magtutulungan kayo mag-asawa at yung mindset nyo is to achieve that goal. Smoke paprika. Yung smoke paprika. Ma-attain nyo yun eh. Hindi naman dahil sa 10 taon na kayo nandito, doon lang kayo may qualification para Kasi ang ginawa natin ng daddy, and then yung saffron. Yung saffron. Pakita mo na yung saffron. Ang bitsura niyan. Powder din siya. Powder din. Pero hindi mo ilalagay lahat. Okay. Konti lang kasi pampalasa lang siya. Okay. Malilata yung pagbukas. Yun nga. Ano to? Galing to kay Madam Earman from Canada. Diba? So yun na nga, yung sinasabi namin na marami nagdi-discourage sa amin na bago lang kami dito. Pero kasi mami, ano yung sinasabi? Hindi kasi nung dumating tayo dito, sinabi ko kay mama, si mama yung mother-in-law ko na gusto ko magkaroon ng bahay dito, ayoko mag-apartment, kung ganyan. Tapos sabi ni mama, dapat may ganito kang ipon, ganyan-ganyan. May sinabi siya. May idea kasi siya dahil may mga kaibigan siyang bumili na ng bahay. So meron na siyang idea kung ano yung dapat mong paghahandaan. So ang ginawa ko, nag-research ako kung paano ba, ganyan. Anong proseso? Ng proseso that exists. By the way, itong rice ko is 3 cups of rice. Kapag 3 cups of rice yung yung water na ilalagay mo is double. So, magiging 6 cups. Okay, so 3 cups of rice, magiging 6 cups of water. Oo, 6 cups of water. Para medyo mas siya. Hindi, kasi lalagyan pa siya ng mga seafood para maluto siya. Okay. Back to our discussion. Baka So yun nga, kasi ang proseso di ba sa Pilipinas, pag bumili ka ng bahay, pupunta ka sa bangko, magkakaroon ka ng, halimbawa may nakita kang bahay, worth 2 million. Pupunta ka sa bangko, sasabihin mo sa bangko, gusto ko tong bahay na to, bibiling ko to, maglo-loan ako, worth 2 million. Diba? Ganon yung sa proseso sa Pilipinas eh. So, yung worth 2 million, yun yung ipapautang sa iyo ng bangko. Tsaka ka palang hinga ng dokumento para ma-approvean ka sa loan na ino-loan mo na worth 2 million na bahay. Dito, iba. Dito kasi, nung una, hindi pa namin alam, nagpunta kami sa bangko, inalam namin kung paano. 1 year pa lang kami noon. Hindi pa naman kami bibili ng bahay noon. Kumbaga nag-ano lang kami, nagre-research lang kami. Yun nga. So, yun nga. After... Dahil nagpunta kami ng bangko, doon namin nalaman na kailangan mo palang mag-stay ka dito ng 2 years kang residente sa
America. Kasi wala pa ako nabibuild na credit score, bagong-bago pa lang ako noon. So, minimum is 2 years. Ewan ko lang ngayon kung nagbago na yung policy. That time kasi 2 years minimum na permanent resident ka dito sa US para mabigyan ka ng Bigyan approval. ng approval. Mm. So then, nung nalaman namin yon, after 2 years, bumalik kami ng bangko. Nung 2 years na Nag-apply kami uli. Nag-apply kami, and good enough, na anak kami. Mm. Nabigyan kami ng approval. Ngayon, yung bangko ang magsasabi sa'yo kung Magkano yung pwede mong utangin. utangin based on your income. Oo. Pagka nagbigay na sila sa'yo ng bracket na ganito lang yung pwede mong salt naglagay Salt. ako ng salt saka konting chicken powder. Mhm. Technically, yun na yun. Tapos, ilalagay ko na isa-isa. Ito yung pinaka-importante, yung chorizo. Ito kasi yung magpapalasa ng, ng Paella. paella. Nung nakakuha na kami ng approval, nakita namin na ganito lang yung kaya ng bangko na ipautang sa amin. So, dyan papasok na yung realtor nyo. Oo, dyan ka na Maghahanap ka ng realtor. Kasi ngayon, ang realtor naman ang gagawa sa'yo na maghanap sa'yo ng bahay na worth doon sa approved amount ng bangko sa'yo. At saka, hindi ka kakausapin ng realtor Kung wala kang approval. pre-approve na Na galing loan bangko. ng bangko. Hindi Didedmahin ka nila. Hindi ka nila i-entertain hanggat wala kang hawak na papel. Na may approval ka na. Itong sinasabi namin, ito yung na-experience namin Hindi ko alam sa iba kasi baka mamaya depende rin sa state pero siguro. ito yung based on our experience. Sa Jersey. Hindi ko alam sa iba kung ganun din. Pero yan yung nagawa sa amin. So hindi kami kakausapin hanggat wala. Tapos nung nakahanap na kami ng realtor, Siya na naghahanap ng bahay. Sasabihin mo naman sa realtor kung ano yung klaseng bahay gusto mo. Anong klaseng Kung bahay. ilan ang banyo ang gusto mo. Kung gusto saang mo, area. Kung saang area. Tapos, ilang kwarto. Tapos, Hanapan ka niya na pasok sa budget mo. Pasok sa budget mo na kung hanggat kakayanin niya na makahanap dun sa hinahanap mo rin na klase ng Sa bahay. So, tulungan kayo. Pwedeng ikaw maghanap, pwede rin siyang maghanap. Meron siyang mga list of houses na I-present sa inyo. i-email niya sa'yo. And then, habang naghahanap siya, ikaw din, ako din, pwede ka din maghanap. Ibabato mo rin doon sa realtor mo, sasabihin mo, can we check this house? Can we set an appointment to the seller? Then, after that, isi-set nila. Hindi ka lang basta-basta pwedeng pumunta sa bahay na yun. Dapat i-schedule nila sa inyo yun. I-house tour ka niya. I-house tour ka niya by appointment. By appointment. Hindi ka pwedeng papasok lang basta doon sa bahay. And then, it took us 1 year 1 year para makahanap talaga ng bahay. And ang dami namin Naging realtor na bahay at ang dami rin namin naging realtor. Actually, 4. Actually, dalawa doon. Actually, magiging ginost kami ng dalawang realtor, and hindi naman natin may iwasan din ma-underestimate ka or ma-discriminate kasi minor ka, tapos minority ka dito. So, yun. Siguro kasi din syempre dahil parang hindi nila mahanap yung gusto namin. Dahil within the area na hinahanap namin, yung malapit sa school. So parang baka na-waste na yung time nila sa within the area na malapit din sa mama ko. So kasi gusto ko na malapit din sa mama ko in case na something emergency, madalang mapuntahan ng mama ko. Basta marami kaming Kinukonsider. na. So marami ring yung dalawang ahente bumigay sa amin. Kasi ang dami namin, syempre, tatawag ka, sasabihin mo, mag-asset tayo ng appointment. Hindi naman pwedeng kung ano i-present nila sa iyo, mag-a-agree ka na lang. Pero dun sa mga nakabili na at hindi pa nakakabili ng bahay, ewan ko kung pareho yung naging feeling nila sa naging experience namin. Na ang dami-dami namin nakitang bahay. Pero meron lang yung ramdam mo na parang, uy, ito hindi bahay ko to. Hindi namin naramdaman actually yun. Meron parang iba na may mararamdaman kang iba. May mga bahay na puntahan kami, mga may multo.
Oo, Kasi mga lumang bahay na. Kasi dito sa sa Jersey, New Jersey kasi isa sa mga oldest states sa US eh. So yung mga bahay 100 years old na. So after namin tour ng bahay, pagdating namin sa apartment, magkikwento kami ng asawa ko, sabi, may naramdaman ka ba na parang kakaiba sa bahay na yun? Talagang meron. Meron din isang bahay kami pinuntahan na nasa labas kami, bukas yung ilaw sa loob. Pero pagpasok namin, walang ilaw. Aha. Sarado yung ilaw. Tapos nag-usap kami. As in, wala siyang ilaw. Walang kuryente. Pero nung nasa labas kami, nung nasa labas kami, nakita namin may reflection ng ilaw. may reflection ng ilaw sa Ilalim ilalim ng pinto. pintuan. Nung pagpasok namin, walang kuryente. Walang kuryente yun. Tapos, nung lumabas ulit na kami, Pagsilip namin, may ilaw pa rin tsaka ito siya. pa mas maganda no, Tas sinabi ko, Nung kasi binibideo ko yung bahay, about house tour namin. Parang Merong isang room doon na pinuntahan ko, biglang nag-flick yung ilaw ng camera ko, ng cellphone ko. Biglang namatay yung cellphone ko. Pag sa area na yun. Yung area na yun, biglang lumabas ako. Paglabas ko, biglang nag-turn on yung cellphone ko. Oo, basta sa area na yun, nagkakaroon ng yung cellphone. So, ito na, nilagay ko na lahat. By the way, nilagay ko lang lahat. And para ka na lang nagsasaing. Hintayin mo na lang maluto. Yung bigas. Oo. Maluto yung bigas. Tapos, hintayin mo na lang siya, titikman mo na lang mamaya yung sabaw niya pag luto na. And then, yun na. yun na yun. Kakain na. Tapos yun nga. So, nung naghanap kami merong isang ahenteng nagtiyaga sa amin na napakabait na naging family friend namin, si Jerry McManus. So, yeah. So, siya lang ang nagtiyaga sa aming realtor ng bahay. Talagang lahat ng gusto namin, niya, binibigay niya. Talagang Very accommodating. accommodating siya. Tapos yung first day na nagkita kami, sinabi niya agad sa amin, "Are you Filipino?" Sabi ko, "Yes." "Why?" Now he asked if you're... "Oh, yeah, we were Filipino." Sabi ko, "Yes." "Why?" Kasi ang biniro niya, "I'm also a Filipino." Ganyan siya. Kasi pupunta siya sa Pilipinas for mission. Missionary kasi siya. So, ang dami niyang trip sa Pilipinas na tumutulong din sa mga Pilipino. So, natutuwa ako dahil, kumbaga, inano sa amin ni Lord. Yeah. Angel sent. Heaven sent, actually. Prayer answers. Answered prayer kasi highly recommended. Jerry McManus. Is the best. Kaya kahit ngayon, ilang taon na kami nandito sa bahay. Pero he keep texting us, sending us some cakes. So, he's close to my son. So, masaya. He's a good guy. He's a good guy. Basta ang inaano lang namin sa inyo na huwag kayong magpapa-apekto kung porsigido talaga kayo dapat. Basta ang technique lang dyan is kung ano yung binigay sa inyo ng bangko na doon lang na kaya nyong i-loan, kung maaari lang, wag nyo i-maximize. Kasi mas maganda kasi na kung ano yung uutangin nyo, yun lang talaga. Meron kayong matitira sa sweldo nyo. So kami kasi, ang ginawa namin noon was, ayaw namin i-maximize. Kung ano lang yung dapat na monthly namin, dapat mag-stick na kami na ganito yung monthly namin. Kasi kinumpute namin yung sweldo ko, sweldo niya. Kinumpute namin na may matitira pa sa sweldo namin. Kasi ang hirap nun. Nagtatrabaho ka para lang sa bahay. Di ba? Dapat may matitira pa rin. Emergency fund. Maintenance. In case of mahirap siyang gawin. Pero kung isi-set namin kasi na dapat ito lang, mag-stick ka lang dun sa ganon. Meron din. Kasi, actually ito, sinerte kami sa bahay na to kasi, nung nakita ko to, ako yung unang nakakita nito online. Sa dami ng bahay na nakita namin, wala talaga kaming magustuhan. Pero nung nakita ko to online,
Tinext niya Tinext ako. ko agad siya. Tinext 7 niya in the ako. morning ko to nakita. Nasa work na siya, nasa office na siya. Tinext ko agad siya. Sabi ko sa kanya, May bahay may na bahay tayo. na tayo. Mm. Sabi ko ganyan, may bahay na tayo. Kasi yung ramdam mo nung nakita mo siya, iba dun sa mga nakita kong bahay na wala akong naramdaman. Although mas maganda pa yung iba. At Kasi- saka, i-upload ko sa inyo anong itsura ng bahay na to. Before and after. namin Oo. ayusin. Kasi, itong bahay na to, foreclosed ng bangko eh. Oo. So, mas mura namin siya nakuha. mura, tapos at the same time, kami na nag-ayos. Oo. Kami na nag-renovate. Oo. Na nagpapasalamat kami na katulad nun, yung sinabi ko nga dun sa dati kong previous videos ko na yung mga Pilipino tumulong sa amin na mag-renovate. Kami lang nagpintura. Pintura. Kasi mahal ang labor dito. Pero marami kaming naging kaibigan na na Pilipino, na handyman, si Kuya Lito, din sa birthday niya, na tumulong sa amin, and yung mga co-workers ko before, na The Boys, na tumulong sila talaga sa amin, na unti-unti lang namin siya. Unti-unti namin. Actually, wala kami talagang major na renovation dito. Pinalitan lang namin yung appliances, tapos appliances yung yung ref, Yung microwave, stove. Kasi pag bumili ka dito ng bahay, may kasama Inclusive ng na. ganyan. Kaya lang nung nakuha namin to, Dahil sa foreclosure. bank foreclose siya, lumang-luma na talaga yung mga dishwasher, ganyan. Hindi na usable. Hindi na siya talaga usable. So, kailangan mo na siyang palitan. So, nung nag-usap kami noon, sabi namin, basta pagka mag-go tong bahay na to, uunahin lang namin yung importante. Yung kama. Siyempre, wala kasi kaming gamit talaga eh. Dahil nandun kami kila mama nakatira eh. So, yung kama, yung ref, yung stove, syempre, kung ano lang yung una. Basic necessity talaga. Hindi pa kami bumili ng Mga sofa isang baksakan na noon. talagang Oo. bili ko ng Ang binili namin noon is dining. dining table. Dining set. Kasi saan ka kakain? Kakain. Tapos, basta kasi yung kailangan mong gawin araw-araw. Tapos inunti-unti lang namin. Inunti-unti. Tapos, nung bago kasi kami kumuha ng bahay, pag nakakakita kami ng sale dyan sa Aldi, sa Walmart. Tsaka lagi naming inaabangan yung mga major holiday na may major sale. Bumibili na kami ng paunti-unting kutsara, tinidor, baso, yung mga maliliit na bagay na ini-stack lang namin para pagka Nagkabahay na kami, move in na kami dito. Hindi na kami mag-aano ng isang bagsakan na kailangan natin kutsara. Kasi doon maubos kayo. Isipin nyo, ang kailangan nyo i-prepare pag nagkaroon may napili na kayong bahay is yung sa processing fee? Madami. Meron kang inspection, house inspection, fire inspection, closing fee. fee. Ang kagandahan lang kasi pagka bumili ka ng bahay, pag first time buyer ka, Sa US sa US mas mababa ang yung down payment nyo. mo. Hindi ko nalang matanda kung basta mas mababa sa Regular. na Kumbaga down sa payment. sabihin nyo na Pero nasa sayo naman yun, kung may pang down kang malaki, di ba? Bibigay mo Bakit yung hindi? para mababang principal na para, babayaran mo na lang, di ba? Pero kung konti lang naman ang difference, nasa mababa ang down payment mo, kunin mo na yun. Actually, kasi yung naalala ko yung mortgage company natin, di ba sinabi nga niya, gusto natin taasan yung down payment namin. Kasi parang mababa yung principal. monthly namin. Tapos sabi nung mortgage company, konti lang ang difference. difference. Parang $100. Oo. Bakit hindi mo igagrab yung opportunity na binibigay sa inyo ng gobyerno? Na na-realize namin na, ba't nga namin ibibigay yung, pwede kaming itago na lang namin excess money namin para sa other pagawain. Pagawa sa bahay. Kasi noong time na yun, akala namin ganito dapat para mas mababa. Well, nung kinumpute niya, maliit lang ang difference. Sobrang liit lang. Hindi mo mararamdaman. So, sabi niya, you just keep the money and just use it for some other things you need to do. Avail mo yung mababang first time buyer. First time buyer. Kasi nga, sabi niya. So, nung namin, hindi naman kami nagkamali doon. At saka kasi,
Dito kasi, hindi siya katulad sa Pilipinas na pagka ang rate ng bangko ay 4%, 4% sa Hindi. lahat. Depende Mm. sa credit score mo. Oo. Mm. So, kailangan mong aalagaan I-build yung yung credit score mo. nyo. Hindi, wala kayong utang sa credit card, wala kayong past due, wala kayong, basta in short, yung credit Build your score, credit. build your credit. Mm. So, inalagaan talaga namin Oo. yun. Kasi pag maganda yung credit score mo, Mas mababa interest. mas nyo. mababa yung interest na ibibigay Bigay sa'yo. sa'yo. Kung Mm. ang regular ganito, mas pwede kang makakuha ng ganitong rate na mas mababa. Tsaka, sa bahay na to, swerte talaga kami kasi pag sa mga selling na bahay, normally dito sa US is may bidding pa. Isa pa So, yun. yun. Kung Kasi- halimbawa, ang bahay binibenta, sabihin natin 100,000. Binibenta ng seller 100,000. Eh ako nagustuhan ko. So, Eh, nagustuhan ko. Eh may isa pang buyer na nagustuhan din. So magbibid kayo, maglalabanan kayo. So sino highest bidder? Siya ang Makakuha ng bahay. Pero nung sa case namin, Wala nung nakita kami. namin to, sinabi nung Bangko. nung Dex ni Jerry, Ni ng Jerry. realtor Mm. na kung gusto na namin i-bid. And then so, nung binid namin, nang ganito namin kukuhanin, hindi namin actually, kung ano lang yung presyo ng bahay, Yun lang yung binid namin. yun lang yung binid namin. Hindi kami nagbid ng mataas kasi wala pa naman Wala naman kaming kay kalaban. pa. And then sabi namin, sana wala kami maging kalaban para hindi kami magbid ng higher. Kasi sabi ko, kung magbibid na to yung next level, hindi ko makakaya, hindi ko kukuhanin. Dahil ayoko magpilit kumuha ng bahay, pero mababaon naman ako. Sa utang. So, good thing about that, after 2 days, tumawag, and then he said, you got the house. So, walang nagbid. So, Imagine niyo, nandun talaga matagal para din sa tong amin. bahay na na walang bumibili, no? Oo, nasa listings na siya, nilista na siya, walang kumukuha. Walang kumukuha. Tapos, hindi ko siya nakita agad. Late ko na siya nakita. Kasi nawala ulit siya sa listing nung ni-review ko yung history. And then, nilista ulit nila. Now, without me knowing na bangko pala yung may-ari. Hindi owner ng bahay. Kasi nga, bank foreclosed na. Tsaka, And then, nung nakita ko yun, parang sabi ko, pasok to ganyan-ganyan. And yung, siguro naman, nakita niyo na sa previous vlogs namin kung anong itsura ng labas. Maganda yung area. actually, matahimik. yung neighborhood na to, iniikot na namin to, nasa apartment pa kami. Kasi, pangarap na namin to, iniikot namin, parang nangangarap lang kami na sana dito tayo makakuha ng bahay. Pero Kasi, hindi kami nag-expect na kasi ibibigay sa sabi amin ng namin, ganito. Hindi natin kaya dito. Kasi nung nire-review namin sa internet kung magkano yung bahay dito. Sabi mo, hindi pasok sa budget Hindi pasok natin. sa budget namin. Hindi kakayanin. Kaya lang siya pumasok sa budget kasi nga, ang foreclosed. Foreclose. Pag umiikot kami dito, minsan nagtitrick or treat. Naiinikutan namin tahimik dito, maganda dito Ang eh. tahimik. Ang tahimik niya, malawak yung Malapit sa daan. school, Malapit sa school. walking malapit sa distance. mga department store, Lahat malapit, sa church. Sa church. Tapos malapit sa mga in-laws ko. Tsaka maganda yung review ng neighborhood. Oo. So tahimik. talagang Saka yung criminal records, very crime rate, crime rate wala, parang mababa. Mababa talaga yung crime rate. Teka, baka nasusunod. Nasusunog na yung paella mo. Dol-dol kasi, no? Yun. So, Basta ang tip lang namin sa inyo na kung hindi pa kaya, huwag magmadali. huwag magdali. Pag-aralan nyo mabuti mag-asawa, hindi lang desisyon ng isang tao to. Kayong dalawang mag-aasawa At ang saka mag-desisyon. kung hindi kaya ng budget, huwag pilitin dahil lang sa para masabing nakabili ng bahay. Oo. Okay lang yun. Wala namang masamang tumira sa apartment. Mm-mm. Wala rin naman masamang tumira sa in-laws. For as long as hindi mo pipilitin ang bagay na mas magkakaproblema ka. Kasi mahirap naman kung pinilit mo tapos hindi mo na kaya ng bayaran. Okay lang. Sayang yung pera mo. Ang ano lang sa amin, sinuwerte lang kami kasi
nakuha nakuha namin yung presyong gusto namin, napasok sa sweldo namin, napasok din sa monthly sa budget namin. Na kasi ang inano namin doon as much as possible, ayaw namin kumuha ng co-borrower. Yun pa isa. Ayaw namin kumuha ng kung bibili kayo, kasi ibibiyasin yung option niya ng realtor nyo or mortgage company. Kung hindi kaya yung budget ng salary nyo, kuha tayo ng isang co-borrower or guarantor. Iaano sa papeles yun, then yung income niya isasama doon para lang pumasok sa budget. Technically kasi si co-borrower, hindi naman siya kasama. Ownership na rin. Ownership. Oo, Ownership, pero hindi siya kasama sa magbayad. Oo, hindi naman siya kasama magbayad. Pero, so, kung limbawa, in case may mangyari, may hirap pa kayo tanggalin yung pangalan niya sa papeles nyo dahil lupa. Kayo nag-invest Basta in short, ayaw na lang namin ng hassle. Ayaw na namin makaistorbo ng ibang tao. Ayaw na makaistorbo, ayaw rin namin yung credits niya, masira yung credit niya in case na may mangyari. In case may plano rin naman yung guarantor na gustong kasi may other plan siya mag-loan. So, yun. Kaya, sabi namin, hindi natin pwedeng pilitin. Dapat ito lang, kung ano lang yung pasok sa budget natin. Basta maging practical lang kayo. Tsaka, minsan masisilaw kayo, parang minsan idealistic. Sasabihin mo, eto, gusto ko ganitong bahay ko, ganyan. Bago, ganyan. Be practical lang. Kasi, andyan na yan, bahay na yan eh. Unti-untiin nyo lang ipunuin yung laman ng bahay nyo. At saka kasi ito, nung nakuha namin to, of course, old house na kasi to eh. Hindi ka talaga ma-attract. Makikita niyo sa picture. Kasi siya, hindi siya na-attract eh. Pero ako, sabi ko sa kanya, tingnan niya mo yung potential ng bahay. Pag ito ba, pinalitan ko ng pintura, pag ito ba, magiging maayos. Doon ka, tas saka may house inspector naman eh. Pa-inspect mo, di pagka bumagsak sa inspector, huwag mo kanin. Tsaka lang talaga, swerte lang kami kung may kakilala kayong mga handyman. Siya rin, pa-inspect nyo rin. Kasi hindi kayo lolokohin nun eh. Kung kakilala nyo, sasabihin niya, mukhang delikado tayo dito. Yun kasi, may kakilala nga kami, si Kuya Lito, yung aming handyman. Nakiusap ako dun kay Jerry sa aming realtor kung pwede bang i-check ng handyman namin. Then pumayag naman sila. Pumayag naman sila, pinapasok nila yung handyman kasi hindi ka once hindi mo pa nakukuha yung bahay, kahit na nakuha mo na yung bidding, basta hindi pa kayo nagpo-foreclose, hindi pa binibigay wala ka pa rin karapatan. Hindi ka pa madidimanda ka. Hindi ka pa rin trespassing ka pa rin sa bahay mo. Kahit nagbigay ka ng reservation fee, hindi ka pa rin pwedeng maghakot ng gamit papunta sa bahay mo. In short, once na nagpirmahan na lang kayo at binigay na sa iyo susi, doon ka pa lang talaga pwede pumasok. So, nung time na yon, nung hindi pa naman, nag-request ako na pwede bang ipapasukin ko yung handyman na kakilala namin para i-check yung bahay. And then, nung chinek naman niya, sabi niya, okay, walang molds, walang ano. Saka termites, may paghandaan pala nila, may termite inspection rin pa pala. Meron ganun din. Parang, yun, kaya medyo magastos. Sa simula talaga, maglalabas kayo talaga sa inspection, sa fire, actually dahil yung termite, optional yun. Ako yung nagsabi na gusto ko rin nun. Okay. Tapos gusto ko magpa-treat ng para alam ko hindi naman siya. Saka kinakabahan kami noon nung binili namin kasi nga matagal tong na-abandon. So, yung mga tubo ng tubig dito naka-winterize. Ibig sabihin nun, kasi nga nagwi-winter dito sa New Jersey. So, prepare nila, hindi pwedeng lagyan ng tubig kasi mag-burst yung pipe, masisira, mas malaking problema. So, pero pinatuyo naman yun, binacuum yun, naka-winterize yun. So, nung nagkaroon na kami ng water line, dahan-dahan lang siyang bubuksan. Nagkaroon ng water line, maayos, walang leak. Wala, hindi siya, good thing about that, walang problema sa Kaya lang owning a house is not a simple thing kasi dun ka na magre-ready dahil meron ka ng house insurance. Bukod pa sa house insurance, may car insurance ka pa. Hindi, dito muna tayo sa bahay. May house insurance ka, tapos magbabayad ka sa borrow sa amin, sa area namin, every quarter. Tapos meron ka pang sewage every quarter and every
Ano ba tawag nila sa amilyar dito? Twice a year. Amilyar. Property tax. Property tax. Yung property tax kasi medyo mataas talaga yung property tax. Pero optional yun. Pwede mo siyang isama sa monthly mortgage mo, added to your monthly bayad sa bahay. Or yung iba one-time payment. O siguro, hindi ko alam yun kasi kami hindi namin kayang isang bagsakan. Mas maganda papasok namin sa monthly namin. Namin siya sa monthly namin. Saka ang pina-add namin sa monthly namin yung house insurance. Alam mo, budgeting lang kasi talaga siya eh. Dapat magaling ka mag-budget. Ma-compute mo, pag sinama ko ba tong property tax ko sa mortgage ko at saka yung house insurance ko, magkano ba lalabas? So, mababudget mo rin kung magkano yung sweldo mo, okay, sige. magkano matitira. Siyempre, i-consider mo yung grocery nyo, emergency fund nyo. Katulad yan, nagkaroon tayo ng pandemic. Halos lahat ng tao nawala ng trabaho. So, dapat kino-consider nyo, dapat meron kayong emergency fund sa hindi yung lang waldas. Kasi, napaka-importante. Dapat may isusubi kayo na sa sweldo nyo, isusubi nyo ng konti. Dahil talagang importante emergency fund. Dahil ang gastos, hindi mo alam kung kailan darating. Kaya nga, emergency. Emergency. Ano, kamusta na, Mami? Sarap. Masarap? So, yun. Ano pa bang mga gusto nyong malaman? Yung ano lang basta, tawag dito, sa mga naghahanap ng pagbili ng bahay, huwag kayong magmadali. At wag rin kayo magpapadala sa mga matatamis na salita ng mga ahente. Mga realtor. Kayo pa rin, end of the day, kayo pa rin magdi-decide. Desisyon nyo rin. Naalala nga ako meron nga isang realtor hinaus tour kami. Dahil pinipilitan niya sa amin na etong bahay na to, ganito, ganyan. Pagkakita ko, sa palabas pa lang, sinabi ko na dun sa realtor na hindi na kami tutuloy kasi medyo hindi namin type. Wala, sobrang luma. Parang isang anay na lang ang kakagat. Tutumba. Babaksak na yung bahay. Ganong katindi. Kasi parang, livable pa ba itong bahay na to? Ganon na lang. So parang yun mga isang experience nyo na huwag kayo magpapadala. Meron kasi mga dahil nga syempre, na parang nadidiscriminate ka, parang ang tingin sa'yo, pwede na sa inyo to. Pero, meron naman kaming approval Bakit di mo ba kami pwedeng ihanap na? Ikaw pa rin ang last say na magde-decide nun. Ang ayos-ayos. Kasi kung kinuha namin yung bahay na yun, malamang wala na rin yung bahay na yun. Dahil nakumagat na yung isang anay na yun. Nagutom. Grabe ka naman. Baka naman di na natin nakita. Grabe talaga yung bahay na yun. Hindi, pero basta, ang lang doon, kayo pa rin ang magdesisyon. Huwag kayong magpadala sa desisyon ng realtor nyo or... May mga, rin, kumuha lang kayo ng mga information, research. Keep on, At end of the day, kayo mag-asawa, mag-uusap kayo lagi. Sasabihin niya yung tingin niya, sasabihin ko yung ganito, opinion ko. Tapos bandang huli, mag-meet kayo ng desisyon sa gitna. Parang kaya ba natin? Go ba natin? Especially, budgeting. Si Commander, cute ang nagbabudget Kaya normally pag ako, sinasabi ko, kaya ba ng budget natin? Lagi ko, yun ang tanong ko, kaya ba? Kasi trusted ko rin yung asawa ko sa budgeting. Although magaling naman ako mag-budget, matipid din ako, pero mas magaling ang asawa ko. Kaya nga cute di ba? So, hindi, parang, kasi sasabihin ko talaga sa kanya, hindi natin kaya. Pag sinabi niyang hindi, then okay, stop. Hindi ko pagpipilitan. Kahit na gustong-gusto ko na. Kasi mahirap. Kahit saang bagay, pag tinatanong ko, kasya ba sa budget natin, may ba? Pag sinabi niyang hindi na ako gagalaw. Hindi, hanggang ganito lang tayo. So, kaya 1 year din kami nakahanap ng bahay nung nabigyan kami ng approval. Kasi, meron mga iba dyan, pero mababaon kami. Pagka pinilit namin. Tsaka ito pa, isa i-consider nyo yung trabaho nyo. Hindi naman permanente yung trabaho nyo So, minsan, iisipin mo rin, budgeting mo, ito is budget mo. So, ito, sweldo ko. Hindi ka naman permanente doon magtatrabaho. Minsan, baka ma-lay off ka, or matanggal ka, or ayaw mo na, nabibwisit ka na.
So, dapat yun, yung mga factor na yun, i-consider nyo yun bago kayo mag-decide na mag-budget. Kasi maraming factor sa budgeting talaga. Diba, cute? Ganon. Sana may natutunan kayo Medyo Sana, mahaba na to. Oo. Kung meron kayong mga tanong, just leave a comment. Then, sasagutin namin yung mga question nyo about finances or paano namin na-avail yung bahay. Kung baka hindi kami, may nakalimutan na kami kasi ilang years ago na yun. Pag natanong nyo sa amin sa comment section, sasagutin namin kasi baka hindi namin naaalala na eh. Oo nga, no, hindi namin na-topic yun. Nasabi yun. Pero, just leave a comment. Leave and comment. Don't forget, watch the full video, share the video, subscribe, like, kasi very educational to. Papakita natin yung paella ni Cute. There you go. Oh, yan. Teka lang. Yun o. Okay na ba yan? Sana magustuhan niya yung paella niya. Yan. Hindi mo nila matitikman. Yun. So, Simple lang yan. Simple lang. Baka may magalit sa akin ng Spanish, Hindi. Filipino paella. So, salamat sa tambay sa amin. And thank you. Tapos, tignan nyo, makikita nyo i-insert ko yung mga photos. Yung before and after ng bahay. Makikita nyo yung big difference. Sasabihin nyo, aba, hindi ko nga bibilin tong bahay na to. Pero kami, naramdaman namin, our home na to our home. Basta tiwala lang, dasal. Unti-unti lang, unti-unti mo lang paayos. Huwag agad-agad. Tsaka magdasal lang kayo. Laging always ask for guidance. Yeah. Sa Diyos. Lahat ng desisyon nyo, always ask for guidance. Kasi hindi kayo maliligaw. Yung desisyon nyo, hindi magiging mali. Okay? Thank you for watching. Bye! Bye!